Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Siya ay mula sa Magdala at pinalaya siya ng Panginoon mula sa 7 demonyo. Mula noon, sumunod siya kay Jesus at tumulong sa kanyang misyon. Hindi sinasabi na mabuting balita na siya yung babaeng nahuling nangalunya o ang dating babaeng bayaran, kundi ang tiyak na nakasulat ay siya yung isang babaeng pinagaling at lubos na binago ng biyaya ng Diyos. Hindi iniwan ni Maria Magdalena si Jesus sa panahon ng pagdurusa. Naroon siya sa paanan ng krus, nasaksihan ng paglilibing, at maagang nagtungo sa libingan. Habang siya ay umiiyak, tinawag siya ng muling nabuhay na Panginoon sa kanyang pangalan, Maria. Siya ang unang isinugo sa mga alagad upang ibalita, nakita ko ang Panginoon. Dahil dito, siya ay kinilala ng simbahan bilang apostol ng mga apostol. Noong 2016, itinaas ni Pope Francis ang kanyang paggunita sa antas ng kapistahan, katulad ng pagdiriwang sa mga apostol. Hindi siya kabilang sa 12, ngunit siya ang unang pinagkatiwalaan na ipahayag sa kanila ang mabuting balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Mahalaga ngayon sa atin ang buhay ni Santa Maria Magdalena sapagkat ipinapakita nito na hindi ang ating nakaraan na nagtatakda sa ating kinabukasan. Kayang pagalingin ni Jesus ang ating mga sugat, palayain tayo sa ating mga kasalanan, at bigyan tayo muli ng buhay at misyon. Tulad ni Santa Maria Magdalena, tinatawag tayo manatiling tapat kahit sa gitna ng kadiliman at ipahayag hindi lamang sa salita, kundi sa ating buhay. Nakita ko ang Panginoon. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami.